Genesis chapter 3, verse 15, New King James Version, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." After Adam and Eve ate of the tree of the knowledge of good and evil, God judged them in their respective areas of work. Genesis 3:16-19. Prior to this, God cursed the serpent. Genesis 3:14-15. And as part of the curse, he promised warfare between the lines of the woman and the serpent. God promised to put enmity, hostility between two individuals, the serpent, you, singular, and the woman. But God also promised to put hostility between the serpent's offspring and the woman's offspring. Do these offspring refer to two groups or two individuals? In today's message, Brother June Macapobre discussed God's statements before the fall of man. What is the meaning of the seed of the woman on Genesis? The woman alone is mentioned for the devil's greater confusion. The woman, whom is the weaker vessel, thou did seduce, she'll be the great occasion of thy overthrow. And the seed of the woman whose alone work, it is to break the serpent's seed and destroy the devil. The enmity spoken of in Genesis 3:15 is ultimately between Satan and Christ. Satan bruised the heel of the Savior when Jesus was crucified. Jesus suffered in his flesh. But the story does not end there. On the third day, Jesus rose from the grave. In so doing, he crushed the power of Satan, sin, and death. He crushed the serpent's head. Jesus is the seed of the woman who has won the victory over the tempter and enemy of mankind. And to his eternal praise, he grants victory to everyone who believes in him. John 16:33. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Revelation 3:21. Hindi naton maintindihan ang Christmas, ang redemption, ang salvation kung hindi ta magsugod sa book of origin. Amo na ang Genesis is considered theologically as book of gitawag origin. Kagdayon, ano ni ang ginhambal? What is the meaning of the seed of the woman in Genesis? Ano ni ang buot ipahangop sa kaliwatan sa babae sa Genesis 3 verse 15? What is the meaning of the seed of the woman? It is the promise. Basahon naton. It is the promise which God gave to redeem Adam and the woman from the effects of this trespass of God's law brought upon the entirety of yet the future at poet of mankind. Amo ni ang hambal sa Ginoo. Magsugod diri ang pagluwas sa tao. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, madungag kita jutay. The sense of reference, siling pa sa Scofield commentary. The sense of references which begin here includes the promises and the prophecies concerning Christ which is fulfilled in his birth and works at his first advent. Amo ni ang hindi madawat sa mga Hudyo. Tukay nagapati sila nga ang pag-abot sa Misaya kung sa gitog Mesiya sa kalibutan, amo ang maghilway sa ila sa kaulipnan sa Roman nga gitawag niya pagginahom sa ila. Wala sila kahibalo nga may duha ka pagbalik, may duha ka pagkari ang Mesiyas. Magkari siya nga diin isa ka gitawag niya ulipon, the man of sorrow and acquainted with grief.
Magkari siya subong nga sacrificial lamb, magkari siya nga mataw sa pasungan, magkabuhi nga ulipon, mapatay sa cross, agod sa pagluwas sa makasasala nga kalibutan, agod sa paggahom sa kasing-kasing sa mga nagatuo sa iya. Kagdayon ang ikaduha nga pagkari, amo ang second coming of Christ, amo ang pag-establish sa Messianic kingdom nga diin siya magahari sa wala sing katapusan. Palakpakan na to na Ginoo. Entonces, kung imo lang taon, ang una nga pagkari niya, amo ang pagtinlo sa kasalanan, amo ang pagliwat sa kabuhi sa mga tao nga diin makasasala, amo ang pagpatawad sa sala nga hindi mapatawad sa anuman nga ritual kag seremonyas nga reliyoso. Nagkari siya agod nga hilwayon ta sa kasalanan. Amo na nga nagsilinggid ang gitawag ang anghel sa kay Virgin Mary, "Thou shall call his name Jesus, because he will save his people from their sin." Pagpakan na to na Ginoo. Kagdayon, kung padayunon na to ni, the woman alone is mentioned for the devil's greater confusion. Sa dira nga ginhambal, gipronounce ni sa Dios dito sa garden sa Eden, even the devil himself was confused. Even the devil himself was confused. Nga, the woman whom is the weaker vessel. Ang gitawag niya ang babae nga gikonsiderahan nga mapigaw, nga gitawag niya vessel. Daw did si Dios nga iya gintunto, iya ginilad agud nga magkaon sa fruit of the forbidden tree. She will be the great occasion of thy overthrow. And that is a very amazing truth in redemption. Nga ang pinakamapigaw nga bisel, ang pinakamapigaw nga tinugang nga iya gindisib, iya ginilad, iya gintunto, amo ang gamiton sa Ginoo, ang kaliwatan sining iya gindisib, amo ang gamiton sa pagpirdi sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. Ang Ginoo, tandaan ninyo ni, lain ni siya sa tao. Muna siling pa dito ni Balaam, ang Diyos hindi tao. Hallelujah. And that is the mystery of the attributes of God. Kung kita magamit singgalamiton, kinalang kita kusgan, makusog. Kung gitawag sa wrestling, kinalang ta makusog. Sa boxing, kinalang ka makusog. Pero in God's plan of salvation, tandaan tani, kung kaisa ang Ginoo magagamit sa mga mapigaw. Palpakan na ito na Ginoo. Even Apostle Paul was convinced about this truth. Siling pa niya, when I am weak, I am strong. Kung ako maluya, mangin mabakod ko. And the statement of this celebrated apostles of the New Testament is against the philosophical logic of his time. Tungod kay kung maghambal ka, it is against sa logic. When you are weak, you are weak. Kung luya ka git. And when you are strong, you are strong. Hindi mo na maldiso nga logic. Pero in the area of redemption, si Apostle Paul nagsiling, when I am weak, I am strong. Palakpakan na ito na Ginoo. Tungod kay kung ikaw mapigaw utod, kung ikaw maluya utod, kung makatapi ka sa sining strong man, nga ining strong man amo si Kristo Jesus, makaasa kagid sing kusog tungod kay
hatagan kanya sing kusog sa indi nimo masarangan. Amo na siling pa ni Apostol Paul, I can do all things in Christ who strengthened me. Palakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga imo makita iya kung imo tan-awon ang programa sa Dios hindi pareha sa programa sa tao. Kung imo lang taon. Ang babay nga amo ang wicker vessel, ang babay nga iya gininto ang kaliwatan sini. Ang mataw nga kaliwatan sa mapigaw nga bisil nangin galamiton instrument of sa iya pagkapukan. Palagpakan nato lang yun o sila. Kagdayon, kung mapadayon ta, because the Son of God, ang seed of the woman, it refers to the Son of the living God. Palagpakan naton ang Ginoo sini. Amo na hindi ginaton pag-ismulon ang aton relasyon kay Kristo Jesus. Tungod kay, because the Son of God who conquered this dragon, an old serpent, ang makapirde lang sa great dragon, an old serpent, nga gitawag siya great dragon and old serpent. Isa ka teologyan nagsiling nga tigulang siya nga serpente tungod ka eksperyensyado na siya. Eksperyensyado na siya in the area of deception. Eksperyensyado na siya sa pagitawag niya sa pag-into sa tao. Eksperyensyado na siya sa tanan nga mga butang related sa kasalanan. Eksperyensyado na siya. Kagdayon ang isa nga makapirde lang sa iya, hindi ang gitawag iya ang mga philosopher in the ancient time, ang mga gitawag mga wise men, even in this modern time, ang makapirde sa iya, amo lang gid ang anak sa buhi nga Dios. Palpakan nato na Ginoo. Ano nga ba sa Revelation chapter 12, verse 9? Gintabog pagwa ang dako nga dragon. Siya amo atong manug sang una nga gitawag nga yawa kun Satanas. Amo ni siya nga manug agin pakamang gintunglo dito sa garden sa Eden nga nagapatalang sa mga tao. Basahon naton, gintabog pagwa ang dako nga dragon, siya amo atong manug sang una nga gitawag yawa o kun Satanas, nga nagapatalang sa mga tao sa bug-os nga kalibutan. Ginuhulog siya diri sa kalibutan, pati ang iyang mga sakop kag mga anghel. Kung mamangkot ka nga may sugalan, amo ni ang rason. Mamangkot ka nga may prostitusyon kung kaplugan, amo ning rason. Mamangkot ka nga may bululngan sa gitawag mga buang, amo ni siya ang rason. Kung mamangkot ka nga may kamatayon, mamangkot ka nga may simenteryo, siya ni ang rason. Palakpakan na to na Ginoo. Siya ni ang rason. Kung mamangkot ka nga may prisuhan, siya ni ang rason. Kag hindi ni siya loglaw. He has a millennia of experience. Kagdayon, sa akong ginlantaw, ang history sa redemption. Kahibalo si Satanas, nga ang pag-pronounce sa Ginoo sa iya, nga sa kaliwatan sa sini nga babae, magatuhaw ang magadugmok sa imuulo. Kahibalo gid siya, nga ang Diyos nga naghambal wa ay galahog-lahog. Palakpakan na to na Ginoo. He is always true to His word. He is always true to His promises. Muna nga siling pa ni Isaiah, the word that goeth forth from the very mouth of God will not return to Him void, but it shall accomplish that which He has purpose, and it shall prosper thereto He has sent it. Kahibalogit siya. Kagdayon kung imo tanawon sa kasaysayan sa redemption, ang tanan nga mataw sa sabak sa babae, I really believe, and many theologians believe it without doubts, nga diin ginamonitor ni Satanas ang mataw
sa sabak sa isa ka babae. Sa kasiuha dira sa gitawag iya kaliwatan sa babae, properly monitored sa iya mga demonyo, tungo kay nakahibalo siya nga ang Dios way galahog-lahog si hambal nga ang magtuhaw sa sabak sa sini nga babae, ang kaliwatan sa sini nga babae, amo lang ang magpirdi sa iya, amo lang ang makadaog sa iya in behalf of the sinful and fallen humanity. Sa pagkatao ni Noe, kag sa dira nga si Noe, nakasalbar sa dako nga anaw sa antediluvian period. Many theologians believe nga diin in every step on the pathway of patriarchs Noe was properly monitored by the devil. Kag nagapate siya nga basig amo na ning Mesiyas nga magkari. Pero sa dira nga si Noe na hubog, I really believe nga si Satanas nakasiling, hindi siya amo. During the time of Abraham, Abraham was called as the man of faith, the father of faith. Kagdayon, espesyal nga gintawag sa dito sa Ur sa Kaldes. Because Abraham has a special calling from God. Kagdayon, nakita niya ginambantayan pirmi nga din magmadinlagon si Abraham. Kagdayon, ako nagapati nga din hindi sa distansya ginamonitor ni Satanas si Abraham. Kagdayon, dito na umpawan si Satanas nga ining gitawag patriarch sumpay. Gilimod niya, gipanghiwala niya ang yasa. Kagdayon, ako nagapati nga hindi siya ang Mesiyas. Sabay-sabay ang nagakatabo sa history. Pagtuhaw ni David, siya ang gitawag malapit sa tagipusoon sa Dios. Kag ako nagapati, si Satanas aware na tungod kay ang Mesiyas, isa sa kinaiya sa Mesiyas, lapit sa tagipusoon sa Dios. Pero si David nakasala. Kasiling siya, hindi ni amo ang Mesiyas. Hangtod ang kasaysayan nagaidog. Ngadiin, ang Galacia Kapitulo 4, nga, tungod kay, ang naunuhan Kapitulo 3, versikulo 8, kung aton basahon. Aton basahon. Pero, ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala halin pa sa ginsuguran. I really ponder about this truth. Ang nagapadayon sa pagpakasala. Ano ang word nga ginhambal dire? Nga ang tao nga bisan gipugngan na nga hindi makasala. Giedukar na nga hindi makasala. Gitudluan na ano ka worse kag ang konsekwensya sa sala. Pero kung ang tao magpadayon sa iya pagkamakasasala, prangkado ang Biblia nga siya iya sa kaway. Una, pasalamat ka. Nga sa dira natudluan ka sa pagbiya sa sala. Naidukar ka sa pagbiya sa sala. Kag nagpati ka ang pagbiya sa sala, amo ni makapalipay sa Dios. Nagwa ka sa pag-inakop sa yawa. Kag nagbalhin ka. You are totally transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Utod kagamian. Kag dayon anong hambal dire? Tungod sina ang anak sang Dios nagkadto sa paguba sang ginahimo ni Satanas. Palapakan nato.
Hallelujah. Nga masubo ka sa Christmas. Ano ang selebrasyon sa Christmas? Kita na kon ang sa makasusubo nga gitag panahon sa Disyembre, hindi na Christmas, Xmas, celebrating without Christ. Everybody say, hallelujah. Ha? Muna sa ako nakita, pinakasubo sa balatyagon sa Diyos. Nagsilibrar sa Christmas nga waay na Diyos. Everybody say. Ha? Nagkari siya sa pagguba sa binuhatan sa yaw. Tandaan mo ni, tandaan naton kasi isa sa aton, nga kung masiling ta nga si Kristo Jesus ari sa atong tagipusoon, tandaan tagid nga ang Kristo Jesus nga ari sa atong tagipusoon, hindi lani magpatawad sa imo, hindi lani maghatag sa imo sa bendisyon, hindi lani maghatag sa imo sing panalangin. Nagkarisa sa imo tagipusoon, kinluan ang imo tagipusoon, kagubuon niya ang binuhatan sa yawa sa imo pangunaw na kag tagipusoon. Palakpakan naton. Failure to acknowledge this truth. Failure to acknowledge the truth. You are majoring the minors in the area of redemption. Everybody say. Everybody say. Ano ang hambal sa Galacia? Pero sa pag-abot sang tion nga gintalana sa Dios, ginpadala niya ang ianak diri sa kalibutan, nataw siya sa isa ka babae kag nagkabuhi idalom sang kasuguan. He is the seed of the woman. Palakpakan naton. Christ is the seed of the woman. Kabalo bla ka mo magkauturan, I would like to repeat it again and again. Kung ang Diyos maghimo sing tao, maghimo siya, naghimo sa sing tao nga way ginikanan. Si Adan kag si Iba, si Adan waay to amay kag iloy. Kinumol to halin sa duta kag ginhuypan sa gininawa sa kaboy. Ikaduha, na paghimo sa tao, ginhimo ang tao, ang babae, halin sa lalaki. Amutong unang operasyon sa kasaysayan, sa history, sa kalibutan. Nagikwaan sing gusto, kagihimo nga babae. Amuna nga si Adam, way umbilical cord. Imo makita iya, ang hambal din na tao siya sa isa ka babae ka nagkabuhi idalom sa kaso. Kahibalom lang ka mo, in the entire revelation of the four gospel, Christ was monitored by the kingdom of darkness. Dira pas pagkatao, patio na siya. Kikahibalo ang devil nga diin, ang ikaapat nga gitawag yung programa sa paghimo sa tao, mataw ang isa ka bata nga way amay. Amo ng immaculate conception. Nga din imo makita ginagrihan sa mga Katoliko, ginagrihan sa mga Episkopalian, ginagrihan sa mga Reform, ginagrihan sa mga Baptist, even sa Protestant nga mga teologian, nga nataw si Kristo Jesus nga way sing dagta nga naghalin sa lalaki. Virgin birth. Amuna nga halin, tandaan ninyo mga halin sa pagkabunag, gusto na patyon. Patyon. Ano sila ni Herodes? Balik ka mo dire kay masimba man ko. Pero ang iya handom hindi is pagsimba pagpatay. Kagdayon nimo makita sa amat-amat nagdako sa nagsugod sa ministry, makita nimo dra sa gitawag sa Gospel of Luke nga
Ituklod siya kag dayon, idagdag sa sapagpag. Sino ang gitawag nag-utor sini? Sino ang gitawag naghimo sini? Sino nag-engineer sini? Amo si Satanas, palakpakan na to na Ginoo sini. Kaya hindi si Satanas gusto nga maluwas kita, palakpakan na to na Ginoo. Hindi siya gusto. Nga ang propiedad ni Satanas utod kag abyan hindi kay kwarta. Ulto gigamit niya ang kwarta. Hindi kay bulawan, hindi kay gitawag silver, kundi ang propiedad nga diin gikadlukan ni Satanas nga agawon, amugid ang kalag naton tungod kay nakahibalo siya nga diin ang kalag nga makasasala imo makita amuning iupod niya sa silot nga way katapusan dito sa linaw nga kalayo kagasupre. Pasalamat ka nga di nakalambot ang gospel sa imo tong kay hindi ka na madala ni Satanas sa silot nga iaguman sa katapusan sa kapanahon. Pasalamat ka nangin Kristohanon ka. Ang imo pasalamatan hindi kay gipanalanginan ka. Ang imo pasalamatan hindi kay gitaw gibendisyonan ka. Kundi ang imo gipasalamatan utod kag abyan nga giluwas ka. Palakpakan nato na Ginoo sa inyo. Giluwas ka. Giluwas ka. Initanan nga mga butang nga imo gipasalamatan nga gihatag sa imo sa Ginoo. It is only a minor nga mga butang. Ang pinakadako nga major nga mga butang nga diin ang nagluwas sa imo updan kaniya sa bag-ong langit kag bagong duta diin naga-istar ang pagkamatarong kag wala na sing kamatayon. Amo na nga karon dayon imo makita hindi buwas. Magdesisyon ka nga din ang imo kabuhi ipabag-o mo gid sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Imugid gitawag giya sination ang concrete specific nga diin imo makita kaliwatan sa imo kabuhi. Hindi sa malipay nga anak ka sa Ginoo kag dayon way nagliwat sa imo kabuhi. Abi mo lang makuturan nakahibi ko sining pangamuyo sining isablaka tao. Nakasiling ko, siro nga pagpangamuyo ni. Lord, papangamuyo amang kami sini. Abi mo lang, nubo lang a prayer, pero ginupdan gid sa tagipusoon. Sila pa, Lord, I cannot afford to remain the same. Siling pa niya, Lord, I cannot afford to remain the same. Hindi ko gusto Ginoo nga magpabilin nga amo lang gihapon. What a wonderful declaration in the presence of God. Ginoo, hindi ko gusto nga magpabilin nga amo lang ko gihapon. Hindi ko gusto Ginoo magpabilin nga makasasala. Hindi ko gusto magpabilin nga sugarol nga hangtod sa katapusan sa akong kabuhi. Hindi ko gusto Ginoo nga magpabilin nga kawatan hangtod sa katapusan. Hindi ko gusto magpabilin nga durugista hangtod sa katapusan sa kabuhi. Amo ning unang ampo niya. Can I really bless this prayer? Ang ikaduwa nga sentence, I would like to have an emphasis. Ano gani primero? Lord, repeat after me. Lord, I cannot afford to remain the same. Ang ikaduha, amuning makakulugmat nga pagpangamuyo. Siling pa, Lord, enough is enough to lip service. Hallelujah. Nagbasa ko siya pangamuyo. Tulo akong luha. Lord, enough is enough to lip service. Ginoo, enough na nga magserbisyo ko sa imo sa kuan lang, sa ba lang, hindi sa binuhatan. And that is the problem of the modern Christianity. And that is the problem of the modern churches. Nagaserbisyo sa dila lang kagway sa binuhatan. Silin siya, Lord, enough is enough to lip service. Hindi naggusto Ginoo nga, ba lang mo serbisyo sa ako. Itong kagabihan kung istorya mo lang imo, iserbisyo sa Ginoo. Ano nga klase is pag-alagad na? Pagpakan na ito na Ginoo siya. Ano nga klase sa pagsimba?
Ano nga klase sa pagserbisyo? Even ikaw nga ginikanan, hindi ka gusto sila nga pagserbisyo. Nga istorya lang imo makita, imo maani sa imo kabataan. Nagakinahanglan ka. Sing buhat na. Wala. Hindi di mahimo na doon. Kung wala ang presensya sa Ginoo, pagpakan nato na Ginoo. Anong kambal sa Biblia? Sa wala ka mo si ikasarang, napatay si Kristus para sa inyo. Ito kayo dito kasarang. Pero may isa nga makasarang kung matapik ta sa iya. Pagpakan nato na Ginoo. Tanawa? Was made of the woman without the help of man. Amo ng immaculate conception. Anong hambal sa prophecy? Isaiah chapter 7 verse 14. Let's read. Gani ang Ginoo mismo maghatag sa inyo sang tanda, kag amuni ang tanda. Basahon ta? Magabusong ang isa ka bataon nga babae kag magabata sing lalaki kag pagatawgon niya ang bata nga Emmanuel. Palakpakan naton. Ano kahulugan sini? God is with us. Ito kung si Kristo Jesus utod kag abyan. I would like to see it with honesty and with us. Kung ara si Kristo Jesus sa imo kabuhi, ang Dios ara palakpakan naton na Ginoo. The very presence of God magaupod sa imo. Hindi ka maglaog-lahog sining nga kaluwasan nga gidawat mo. Samdi mahayan mo ni. Mahayan mo ni. Because we are saved by grace. Right? We are saved absolutely by grace, by His mercy, by His love. But we are judged according to our works. And that is the principle of redemption. Hindi sa ka-reward sa imo sa iya grasya. Hindi sa ka-reward sa imo sa iya gugma. Kaiya na. Hindi sa ka-reward sa imo kaluoy itong kaiya na. Ma-reward ka sa resulta sa grasya nga gi-work out mo sa imo tagipuson, sa resulta sa kaluoy nga gi-work out mo sa imo kabuhi, sa resulta sa paghigugma nga din gibalos mo sa isa nga nagluwa sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. You will be rewarded according to your works. Emmanuel. God is with us. Ano ang nadula sa moderno nga Christianity? The longer I stay in the ministry, the more I am convinced. Why nadula ang doctrine? Doctrine is always there. Why nadula ang vision? Tungod kay, kung magsulod ka sa mga kasimbahanan, there is always a vision and mission. Why nadula ang ministry concept? Ano ang nadula? The very presence of God sa katungan. Palapakan na ito na gino. Tungod kay kung gusto ta presensya sa Dios, kinahanglan, imbitahon ta siya sa pag-upod sa aton. Ang Dios siya hindi ni gate crusher. Nagubuon niya ang imo pirtahan agad magsulod siya. Gusto siya nga diin pasudlon mo siya nga way ka ginapilit, imbitahon mo siya voluntarily, kag imbitahon mo siya nga may paghigugma sa pag-upod sa imo sa tanan mo nga hilikoton. Palakpakan nato ng Ginoo. Dayon, anong hambal re? Salyok. Nagsiling si Maria sa anghel. Paano bala pagkahimo sini kay birhen pa ko? Dayon? Nagsabat ang anghel, mag-abot sa imo ang Espiritu Santo kag magalikop sa imo ang gahom sa labing mataas nga Dios. Gani ang balaan nga bata nga mataw sa imo, kilalahon nga anak sa Dios. Palakpakan natin. Wow! Isa sa mga butang nga makapalipay sa akon, ambot lang sa inyo kung nalipay kamo sini. Kag nagampo gi ko nga magkalipay tatanan. Na, kung mag-isahan noon tabala,
Makasiling ta, Lord. Gihigugma ta ka. Lord, palangga ta ka. Lord, mahal ta ka. Di na naghalin. Nga makasiling ka sina. Nga makamit lang ka sina. Tungod kay kunlang taon mo ang imo nagligad. Magkumbinsi ni sa imo kung ano ka mapailubon ang gugma sa Dios sa aton. Plakmakan nato. Kung ano ka mapailubon ang iyang grasya sa imo. Kung ano ka mapailubon ang iya kaluoy sa imo, nga ikaw, kita daw ini natabagay kaluyan. Pero nagapadayon ta sa pagdawat sa kaluoy nga naghalin sa Dios. Tungkay ang kaluoy nga naghalin sa Dios, way katapusan imo makita sa panahon nga si Jeremiah, ara na sa kaulipnan, iya na nakita nga din imo makita iya gipagdala na nga ginapos dito sa Babylonia ang iya mga kaliwatan, imo makita isa sa nakapabagod sa iya nga din nagsiling ang Ginoo, Jeremiah, just know this truth, that the mercy of God is new every morning. Palpakan na ito na Ginoo. Kasi adlaw, bag-o ang kayo sa Ginoo. Bag-o ang iyakaluoy sa iyo. Ti, magpabilin ka bala, nga hindi ka kabalo sa Ginoo. Magpabilin ka bala, nga way kamahimo. Amo nang ining Kristohano na sila siya, Lord, enough is enough. Husto na. Bastante na. Hindi na ko gusto magserbisyo sa imo sa istorya lang. Hindi ko gusto magserbisyo sa imo sa amba lang. Hindi ko magserbisyo sa imo sa dila lang. Kundi pakitaon ta ka nga din imo makita suno sa imo ginbuhat sa akon nga mga maayo nga mga butang. Buhaton akon para sa imo kadayawan kakahimayaan. Palakpakan nato na Ginoo sa ni. What a wonderful declaration of this man. Anong hambal sa padayon? The seed literally, mystically, that evil spirit which seduced Eve and with her the whole society of devil, who are generally hated and dreaded by all men and by those that serve him, but much more by good men. Tandaan nyo ni. Nagisulat ko ni. Sabi mo lang, ini mga tao nga nag-alagad sa panulay, mga tao nga naglipay sa panulay, bisyo, druga, hubog-hubog, panugal, abi mo lang, katapusan sini, amo nga mga tao magbasol sa panulay. Waay pa tao nga gigamit sa panulay, nga way nagbasol sa panulay sa katapusan. Nga, waay pa tao nga diin, ginsagop sa panulay, kaginsagod-sagod sa panulay, nga waay niya pintasi sa katapusan. Tungod kay ang panulay, ang tanan nga gito kasalanan nga pinakanami, ang tanan nga kasalanan nga paborito sa tao, paunla na sa panulay, agud gubon ka, gubon ang imo panimalay, gubon ang imo pagkatao, gubon ang imo tanan nga ara sa imo, tungod kay ang panulay, waay ni si maayo nga mga butang, nagkarisa sa pagpatay, paglaglag, at pagpangawat. And that is the mystery of the nature of the devil. Nga bisan ang iya mga sakop sa katapusan, magmahay na sa iya. Kung nagmahay maganing iya mga tao, nagmahay maganing iya mga sakop, nagmahay maganing ang iya mga gisagod-sagod, anong hambal? But much more by good men. Gamahay ta sa nagakatap. Sabi mo lang mga utod kagabian. Tandaan ta ni. Mga muyo lang tas Ginoo. May sa ka-Pilipino nga aras Facebook nanawagan siya nga mag-ampo ang tanan. Tungod kay sa 1,000 dis nga away sa Ukraine, kag sa gitawag iyang sa Ruso, sa Russia, naabot sila nga diin si Zelensky hindi nilahog-lahog nga tao.
Kuan ni nga tao, kung ako lang taon, parehas ni sa kay Putin, nag-abot ni sila. Mga strong-willed nga mga tao ni. Hindi ni mapasurinder mo dali-dali. Kahibalo si Zelensky nga binulan na lang matik over na si President Trump. Kagkahibalo si Zelensky nga si Trump way na namii sa iya. Kay para kay Trump, Zelensky is a good businessman. Kasi kadto sa Amerika, bilyon ang madala. Amo ni ang kay Trump. Kagkahibalo si Zelensky na even si Putin, amigo ni Trump. Amo na nga, sige siya yangungo sa kay Biden nga ang mga intercontinental ballistic missile laging abunar sa Amerika, iya na ipalupad kag iya na ihalit sa Russian Federation. Ti nagtugot si Biden. Tanawan ninyo sa news, hindi kita magpakabuang. We must aware of this. We must aware of this truth. Tugo kay binulan na lang. Kagdayon, hindi kay anong hambal ni Zelensky? Let the missile speak of himself. Ang missile na lang maghambal ni. Kinanglan ini nga away daugon gini. Ano ang response ni Putin? Tanawan niyo sa Diyos. Even ang embassy sa Amerika naghalin na sa Kiev. Gimonitor na kung gain na. Ang border sa Ukraine, sa Poland, hindi na madugay, iparada sa Germany ang armas sa NATO. Ang 800,000 nga soldado giridi na sa Germany, Finland, ang membros sa North Atlantic Treaty Organization. Kag ang deklarasyon sa NATO, even ang Amerika di magsuportar, batuan nila ang Ruso. Anong hambal sa Biblia? Kung ini nga mga inadlaw, hindi pagnuban, ini nga kasakitan nga mag-abot sa bilog nga kalibutan, nga sukad sa pagkatukod, waay pa nag-abot ni nga mga kalalatan, kung ini pagbuban, hindi mag-intermediate na Ginoo, way tao nga maluwas. Sino ang maluwas? Ang nagkasaki kag Hiroshima, BB atomic bomb lang to ang ginarya. Kung sa kon bag-uto na tao nga atomika. Pero ang ginpundo karon sa mga superpower, sobra ni iabo sa bilog nga kalibutan. Abo gani na nga si Elon Musk gusto na mo biyahe dito sa interplanetary travel tong agud isa sa mga siguro way lang ko hindi lang ko kasiguro isa agud mahilway. Ito sis karon nga panahon utod kagabian. Amo ning panahon nga tuod-tuuro naton hindi na istorya lang aton ihatag sa Dios kundi kinasing-kasing tuod-tuod nga pag-alagad balakpakan naton ang Ginoo. Amo na ni. Tignan kung mapadayon ta. Na? Just imagine ano ni katunto si Satanas. Sige din sa imo makita pagpili sing 12. Nagpulaw gini pagpangamuyo. Pero, tatawa bala, sa 12 mayawa pa. Abi mo kung si Jesus nagpili lang dayon sing gitawag apostoles way pulo pangamuyo. Hindi lang ni isa ang mapili nga yawa, siguro 11 ang yawa, isa ang mayo. Tanaw bala no. Nagsiling si Jesus, hindi balagi pili ko kamo nga 12, pero isa sa inyo ang yawa. Ito si kaupod ni pirming yawa. Isa sa inyo ang yawa. Amo na nga kundulaon mo ang pangamuyo.
Tanawa, before sini nga incident, nagpulaw si Ginisos pagpangamuyo. Pero nakapili pa may isang pangyawa. Ito sa sining nga kalimutan kung way kapulo pangamuyo, way kapuasa, ibo makita. May lang kon. Siguro unsi imo mapili nga yawa, isa lang sa Ginoo. Amo na delikado. Naglibog man gani ang Ginoo nga isa lang yawa, kapin pagid guro kung nag-unsi ang yawa. Everybody say amen. Sino naghibi nga gitawag niya? Sino naghibi nga mga asawa? Tugay may bana siya nga yawanon. Sino naghibi nga gitawag mga gitawag mga ginikanan? Tugay nagkalataw ang kaliwatan sa yawa dra siya panimalay. Ang yawa din masugo ya. May lanis kaon. May lanis lagaw. Sabi mo lang, gibatyag na ko na gatanaw ko sa humili bala inang pari sa Cebu. Si Ciro siya nga, sa iya ko, siya sa una sa panahon digong, nakalagaw-lagaw kuno sa das carbon, da sa gitawag sa mga busy nga mga parte da sa inang gitawag da sa kulon, busy na. Dala sa cellphone, way gid mag-agaw. Way mga pulang nga mata nga iya makita nga gaduyo. Nalipay siya. Lagaw siya mga gabi, wala puli isa nga safety. Isa pero karon sa Cebu, halong ka. Dadala ka cellphone. Pag hindi maagaw mo cellphone, bunon ka. Dayon, siling pa niya may mga kaso na rin nga sa kaon ng imo balay. Dayon, kuwaon ay mo, kuwan kag dayon, patyon ka ba? Paintindi nga, subong sina. Natawa ka ron. Dito sa Diwalwal, sa una, pag-abot sa Tinukhangay, namingaw ang mga Muslim dito, suno pa dito sa Mungkayo, ang atong makauturan dito, naglalayas ang mga Muslim dito. Amo to gabaligya ang druga. Karon, ara na sa mga baryo-baryo ang druga, nagbalik. Ya. Tungod kay gaupod pa may ang yawa. Ano ganing kanta? Kung ang yawa ara sa balay, pirmi lang away. Kaya mo ni, then padayon. Basahon na to. Si Satanas, amo ang inyo amay. Wow. Tiyaw mula ni, kaliwatan sa babae, kagkaliwatan ni Satanas. Hindi ni mo ni maisa. Ano nga ba sa Biblia? Si Satanas, amo ang inyo amay, kay kung ano ang gusto sa inyo amay, nga amo si Satanas, amo man ang gusto nga himuon. Kung may kabubuton ang Diyos, may kabubuton si Satanas. Palagpakan na ito na Ginoo. Basahon ta, baskugon ta. Manugpatay siya sang tao, halin pa sang una. Wala sing pulos para sa iya ang kamatuuran. Wala sing pulos para sa iya ang kamatuuran. Ito sis, utod kagabihan kung pamatyag mo nga, daway pulos ang pulong sa Diyos sa imo, mag-isip ka na. Mag-isip ka. It is not, hindi kay gitawag niya pahog ni. Ito kay imo makita, para kay Satanas, way pulos ang kamatuuran, way pulos ang imo na pamatian, way pulos ang imo na basa, tungod kay hindi ni mo na ma-apply, tungod kay ang imo amay. Kinanglan mo transfer ka, mubalhin ka, biyaan mong imo ginikanan, nga mo Satanas. Wala sing pulos sa iya ang kamatuuran. Tulkay wala gid sing kamatuuran sa iya. Batasan niya ang pagbinutig. Tulkay kay butigon siya kag siya amo ang ginhalinan sang tanan nga kabutigan. Palakpakan nato na Ginoo. Tanan nga kabutigan, waay ni, hindi ni holistic ni. Ini imo makita iya kung sa kuan pa inclusive ni nga deklarasyon. Tanan nga kabutigan, imo makita halin kay Satanas. Palakpakan nato na Ginoo. Kung maghambal ka binutig, kung usisao na, tris apo na, halin na sa iya.
Nagpaintindi tungod na kay may ginhalinan ang kabutigan. Kag ini nagahalin sa panulay. Dayon? Padayon ta? Ini, basahan niyo sa binuhatan. Kumplituhan ninyo. Encounter gini ni Apostol Paul. Kag siling pa ni Apostol, anaka, sa lamang kiro ni. Gusto niya patalangon ang gobernador sa iya kabuangan. Siling ni Apostol Paul, anak ka ni Satanas, kaaway ka sa tanan nga maayo. Di mula ning abilidad sining katuntuhan ni Satanas, kaaway sa tanan nga maayo. Siling ko, wow. Hindi maayo nga. Natingala ko nga, nagkonklusyon ko, hindi gin maayo ang miguhon ng yawa. Everybody say amen. Maayo ang miguhon eh? Hindi. Pero nga damo amigo. Everybody say amen. Kaya nga, may paon siya mo. Kagako mismo, biktima ko sila. Sa nag-updanay, pag kami sa yawa, pirti kalipay, di mo siya sadya kayo dito sa hantakan. Sadya dito sa bulangan. Sadya dito sa una, hindi man natungit. Pusoy man na. Nahantod karon sa ulado, panakon ang rule sa pusoy. Isa sa rule sa pusoy, with the encuentro occur in ordinary, the banker will lose. Kay, amo nang imo obra mo. Magpusoy ka mo sa una, may rules dira. Na, ara dira ang gitawag ya kwadro, ara ang street plus, na, ara. Pero, lipay ka. Pero arena. Dito ko personal experience niya. Pirte. Damo ka amigo. Damo ka amigo. Pero, ari man is misis na kon. Sa gituwangan nako, gidala nako sa ospital. Why gitong mga amigo na kon gitawag ya, nagpalapit kag magtuwang. Why gid? Why gid? Why ko kakita sa to? Why po ko kakita sa to nga mga amigo nagkanto sa ospital? Pero pagguwa na nakon, mayo-ayo nako, nagpalapit naman. Inom naman ta. Na, tungod kay way pulos pangdaya kag pagtunto ang imo ginahimo. Wow. Una to na. Kung anak ka ni Satanas, ang imo kaaway ka sa tanan nga maayo, pulos pangdaya kag pagtunto ang imo ginahimo. Ginabaliskan mo pirmi ang husto nga pamaagi sang Ginoo. Palakpakan naton ang Ginoo. Tanaw lang. You must be honest about this word. Because ang aton standard sa Christian naton nga pagkabuhi pulong gid sa Dios. Ulo, ginabaliskan mo pirmi ang husto nga pamaagi sang Ginoo. Anong husto nga pamaagi? Kadto kas kapilya. Gatudlo na sila, Senyor San Vicente, Senyor San Roque dito sa langit. Rikta dito. Pero tungod kay gibaliskan ka sa yawa, luhod ka gyapon sa iya. Pero nagsiling na iya nga rikta ka dito. Kung maghambala ng mga Diyos, si Paon takakaroon si Paon takatunto, sige kaluluod sa ako. Nagtudlo na ko dito sa langit. Wala to na ginabaliskan mo. Pirme ang husto nga pamaagi ginapamaliskan mo. Palinglato na anong baliskan eh. Ibig ang mga moderno nga mga Kristono, kaslo nimo lalaki kag lalaki. Kung karon abi ang ngalan nas Dudong ginadawat mo sa Dudong nga imo bana. Ano ka kon? Kaslon mo puro babae. Inday ginadawat mo si Inday nga imo asawa. Ano kapag baliskan na? Pero ginapatihan. Ginahimo. Hallelujah. Tanawa Disyembre.
Diin damo ang nagsimba kag sa atos bulangan. Damo ang atos bulangan. Pero ang Disyembre amo ning pagsimba. Baliskad na. Arena. Amo na ni ang pinakatahong. Karon nagpromisa ang Dios kay Abraham kag siya kaliwat. Siya nagsiling, sa imo kaliwat nga ang buot silingon madamo nga mataw kundi siling niya sa imo kaliwat singular. Way siya nagtumod mga kaliwat sa imo kaliwat nga ang buot silingon isa lang katawo. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Na mamati kita. Balikon bala na ton. Karon, nagpromisa ang Diyos kay Abraham kag sa iya kaliwat. Wala siya nagsiling kay Abraham sa imo mga kaliwatan. Nga, basahon na ta, ang buot silingon madamo nga mga tao, kundi siling niya sa imo kaliwat singular nga ang buot silingon isa lang katao kag iniwala si iban kundi si Kristo. Palakpakan nato na Ginoo. Wow. Hindi gali damo ang magluwas sa aton. Everybody say amen. Hindi gali ng gitawag yang hindi gali nang gitawag yang masiling ka ikaw man padre ilis ka sa Dios diri. Wala na. Nga, isa lang kaliwat, kag ini nga kaliwat amo si Kristo Jesus, kag dayon gi-encourage ta, nga kung maayo man nga may reliyon ta, maayo man nga may mga pagtulunan ta sa kabuhi, isa sa mga butang himuon ta nga si kandari, ang una gid sa tanan si Kristo Jesus, palakpakan nato na Ginoo. Tungod kay damo karon nga mga gitog, mga katawhan nga nagclaim nga Kristohanon, imo makita iya, damo doktrina, damo gitawag na hibalan, pero imo makita why personal encounter with the Lord Jesus Christ. Palakpakan nato na Ginoo. The seed of the woman whose alone work, it is to break the serpent's seed and destroy the devil. Amo ni si Christ. Dayon? Doon nagtinamaranaw. Arena. By way of participation, arena. Ang ginuuya, hindi ni siya dalo. Kung siya gani magdaog, nagdaog siya, gapanghagad siya, nga magdaog upod sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Amo ning word nga participation. Ang kadaugan ni Kristo Jesus, hindi kay hatagan ka lang barato, hatagan ka lang ginagmay, kundi ang iya ihatag sa imo, ang iya gid kaugalingon. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Everybody sing. Amo na nga gaimbitar gid siya sing participation. Partnership. Gusto siya nga mangin partner kaniya. Nga kung siya ang nagdaogya, gusto kaniya dalon nga magdaog man. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kagdayon, all the members of Christ. Nga, at the time nga din imo makita iya, magtapi ka kay Kristo Jesus, you are considered upod sa gitong grupo as the seed of the woman. Palakpakan nato na Ginoo. Upod kasi ning isa nga mong gikilala nga kaliwatan sa babay. Kagdayon kung imo tanawon, all the believers and holy men are called the children of Christ. Palakpakan nato na Ginoo. Ito sis nangin anak ka. Hindi kay nangin anak ka siling panisanhuan. Hindi ka nangin anak ka paagi sa unod, kundi nangin anak ka paagi sa pagtuo. Tiyo mo lang nakadako kayo.
Kuhaon ka dito, i-transfer ka from the kingdom of darkness nga din ang hari-hari dito, amo ang panulay, kagdayon, gi-adapt ka niya. May papers of adoption nga nangin anak ka niya pagi sa pagtuo. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kagdayon, tayo na mabasa. All the members whereof are the seed of the woman. Tandaan ta nga sa revelation sa Word of God, imo makita kaliwatan ka sa babae nga magdugmok sa ulo ni Satanas. Palakpakan na ito na Ginoo. Kaliwatan ka. Hindi kay kaliwatan ka nga daog-daogon ni Satanas. Ikaliwatan ka nga, paun-paunan ka lang gitawag sigarilyo, paun-paunan ka lang druga, paun-paunan ka lang baraha. Hindi ka na. Imo makita gitransfer ka na tungod kay ikaw parte na sa kaliwatan sa isa nga diin imo makita seed of the woman. Palakpakan na to na Ginoo. Kag mga muyo ta nga maintindihan ta ni. Kaya kung hindi na ito ni maintindihan, magapabilin, tanga amo lang gihapon. Kung hindi na ito ni maintindihan. Dayon, all these are the implicable enemies of the devil. What is the word implicable? Imo makita ya, ano ang kahulugan sa word nga implicable? Inabalang gitawag ya, the way na hindi na ma-reconcile, hindi na waay na sing kahusayan, waay ni sing situlmen. Imo makita di time nga ara ka kay Kristo Jesus, imo makita waay negosasyon na ni. Biyan negosasyon ni, kaaway kagid di Satanas. Palapakan na to na Ginoo. Kagdayon halong tatungo kay according sa history, according sa eksperyensya, ining mga tao nga din imo makita naiwagan na sa kasanag, kag nagbalik sa kalautan, damo nga mga kaso nga way na nakabalik sa kasanag nga gipatay dito sa kadulong tung kay hindi na gusto si Satanas nga magbalik pa sa kasanag kay basi maluwas pa. Palakpakan na to na Ginoo. Why na ni? Implicable enemies of the devil, whom also by Christ's merit and strength did do overcome. Palakpakan na to na Ginoo. What a wonderful revelation. Muna nga parehas gahapon, apat ka essential, tatlo lang because time is running out. Palakpakan na ito na Ginoo. Sugpunan ta ni. Kag mag-isip ta sini. Mag-isip ta sini. Sa dira nga nagsiling ang Ginoo kay Gideon, luwason mo ang mga anak sa Israel. Damo ang nagbuluntar. Sila ni Gideon. Sino ito nahadlok? Puli. Damo ang nahadlok, nagpalauli. Sila nga Ginoo, damo pa na. Dala dito sa suba. Pilian dito. Inang inom nga tuwad lainana. Pero nag-inom nga kuan siya kamot kag lainana. 300 lang ang napili. Puli ito. Sila sa Ginoo, sa sining 300, pirdihon mo ang kaway sa Israel. Nga atong gitawag ya nahadlok kag atong nagyoko kag nag-inom, gidisqualified. Nga atong nagkuha sa iya, nagsabmo sila kamot nga, nagpaintindi dito sa pagkamabinan tayo. Nagpaintindi dito sa hindi pagpahapos. Nagpaintindi dito nga gabito nila ang ila kamot upod sa Dios, upod kay Gideon. Tani, may kakahitasin. Hindi magita damo diskadis. Kasi imagine sa 22 ka barangay. Ano ni kadamo? Ginatos ni kalibo.
Pero ako nagapati. Ako maintindihan talang ang aton. Muna nga, the doctrine of mystical union is to inform us that we are in Christ. Palagpakan na ito na gano'n. The doctrine of the mystical union will inform us what I can do in Christ. Ano akong mahimo kung si Kristo ara sa akin? Ang mystical union nagtudlo ni siya, what I have possessed in Christ. Ara ko kay Kristo Jesus? Ano ang akong mahimo da kay Kristo Jesus? Ano ang akong naangkon to kay ara ko kay Kristo Jesus? Ang imo naangkon labaw sa tanan. Ara sa imo ang plano, ang programa sa Diyos.